Bakit pag nakakarinig yung isang bata ng mga steps or yabag ng towers, tunog ng tsinelas na papalapit, na-excite yung bata, I mean, nagkakakawag? This is Pinoy Extreme and ngayon pag-uusapan natin yung tinatawag na associative process sa utak ng tao. Let's do this! Usually kasi, ilang event lang yung nangyayari talaga sa buong maghapon ng isang baby. Ano yun? Usually may maririnig siyang lalapit sa kanya and doon na nag-uumpisa yung footsteps. And after ng footsteps, may magpapakitang mukha sa kanya and usually sinusundan na yon ng either makikipaglaro siya or pipick up siya para pakainin or para ipasyal, so on and so forth. So, naa-associate ng isang baby yung excitement na mangyayari dahil alam niya or sure siya na usually yun lang ang kaakibat ng footsteps. Yun na yun, associative process. Ina-associate natin yung event sa mga posibleng mangyari. Since baby ka nga, iilan pa lang ang pwedeng mangyari sa'yo nun. But wait, there's more! As you grow older, nakaka-pick up ka ng other events na pwede mong i-associate sa another event. Like, for example, yung footsteps. Lalo na nasa labas. Nasa madilim na iskinita. Pag nakarinig ka niyan, excitement pa ba yung nararamdaman mo? Hindi na, di ba? Kinakabahan or natatakot ka na. Ngayon, dahil dun sa associative process na yun, nagkaroon tayo ng way para mag-avert ng disgrasya or trahedya by actually associating our actions into results or into possible results. For example, yung pagtawid sa EDSA, dun sa hindi tamang tawiran, if hanggang ngayon ina-associate mo pa siya sa isang hindi delikadong event, di ba? Diyan ka mapapahamak. Naiintindihan ko rin na yung associating process na yon, usually nangyayari siya by experience. Pero there are other ways on how you could actually multiply yung pag-gain mo ng knowledge or associative processes. Yung bagay na yun ay mag-aral. Bakit? Kasi pag nag-aral ka, you are putting information na ginawa na ng ibang tao para sa'yo and they have been tested and peer-reviewed. Kaya hindi mo na kailangang danasin pa yung tinuturo nila. All you just need to do if you want to take it further is to confirm. Ngayon, yung idea na ito, paano ko may apply sa current sitwasyon ng Pilipinas? Marami kasi sa Pilipino yung walang masyadong alam and wala ring masyadong experience sa kung ano yung mga pinaglalaban nila. Kaya usually, yung alam nila nanggagaling lang doon sa ibang tao and they are being accepted because may emotions involved. Alam naman natin na yung mga Pilipino sobrang maawain, sobrang attached sa emotion. And well, maybe it's time. It's time to improve that kind of thinking para at least mas mabilis tayong makasunod doon sa mga bansang gumagamit ng logic para mag-decide para sa kanilang future. This is Pinoy Extreme. Have a good day.